Kilalanin natin ang kwento ni Alice. Lumaki siya sa isang mahirap na pamilya. Isang kahig isang tuka ang naging pamumuhay ng dalaga. Kaya iyon ang naging dahilan kung bakit hindi siya nakapagtapos ng elementarya. 11 taong gulang siya nang mawala ang magulang niya dahil sa isang aksidente. At bilang isang anak, ay naiwan siya nag-iisa. Tanging ang kapatid ng nanay niya ang kumupkop sa kanya. Pero nang tumungtong ang dalaga, sa edad na 17, ay umalis siya sa poder ng tiyahin niya dahil sa masamang ugali na pinakikita at pinararamdam nito sa kanya. Kung ano-anong naging trabaho niya. Naging waitress siya sa isang karinderya at tagabantay sa isang computer shop. Pero dahil sa kahirapan, ay napilitan siyang gawin ang isang bagay para makaahon sa buhay. Pinasok niya ang mundo ng trabaho na hindi niya nais balikan pa. Nagtrabaho siya at naging mababang babae sa harap ng ibang tao para matustusan ang gastusin niya sa araw-araw. Labag man sa kalooban niya, ngunit kailangan niya ng pera. Ang akala ni Alice ay hanggang doon na lamang ang magiging buhay niya, ngunit nagkamali siya dahil sa isang pangyayari ang magpapabago ng takbo ng buhay niya. Magandang araw mga kaibigan. Isang kwento muli ang nais kong ibahagi sa inyo na sana'y magbigay inspirasyon at kilig sa bawat isa. Tunghayan po natin ang kwento ni Alice at ni Miguel. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon, para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Ang tagal naman ni James. Asa na ba yun? Makalabas na nga. Naiinis na saad ni Miguel sa sarili. Ay nako, kanina pa ako nakatayo dito, pero wala pa rin lumalapit. Nasisira na tuloy ang makeup ko. Bakit ka pa kasi todo makeup? Mabubura din naman yan. Mahinaw na saad ni Alice kay Sofia na naging malapit na rin niyang kaibigan. Ano ka ba naman, friend? Kailangan ko mag-makeup para maka-attract ako ng customers. Palibhasa kasi ikaw, Alice, maganda ka na kahit walang makeup. Kayang-kaya mo maglibot tuwing gabi, no? Siyempre naman, ganun talaga kapag maganda. Mabenta sa mga nakapalibot sa atin. Saka nakita mo ba yung lalaking yun? Nakangiti na saad pa ni Alice. Asan ba? Wala ako nakikita. Alam mo, lumipat na lang tayo ng ibang lugar. Wala naman tayong makukuhang customer dito eh. Ano ka ba naman? Maghintay ka lang. Saka dito nga tayo safe. Yung hindi tayo mahuli agad. Hindi mo ba talaga nakikita yung lalaki? Ayun no. Nakatayo na, naka-black ng t-shirt. Oo, nakita ko na. Mukhang magiging maganda ang gabi mo ngayon. Mukhang mayaman. Sige na, friend. Carry mo yan. Saad naman ni Sofia kay Alice. Siyempre, ako pa ba? O siya, diyan ka muna ha. Saglit lamang ako doon. Ay naku, buti ka pa. May kikitain ka na ngayong gabi. O siya, sige na. Pupunta muna ako sa dulo. Baka sakali may mabingwit ako. Sige. Good luck sa atin parehas ha. Wika pa ni Sophia. Naglakad na nga si Alice papalapit sa lalaki. At isang plano ang kanyang naisip. Ang init naman dito. Ouch! Kinagat ako ng lamok. Sayang magandang pinti ko. Pero papansin ako, wala pa ring epekto sa lalaking yun. Lapitan ko na kaya? Saad ni Alice sa kanyang sarili. Hi! Ang ganda naman ng damit mo. Bagay sa'yo. Salamat. Tipid na saad ng binata. Ikaw lang ba mag-isa? Hindi. I'm just waiting, my friend. Kahirap naman ang kausap nito. Inglesero. Aniya sa kanyang sarili. Kasi kanina pa kita napapansin eh. Akala ko alone ka. Magsasalita pa sana ang binata
Nang tumunog ang phone nito. Ayan, Fred mo na yata yung tumatawag. Malambing pa ng wika ni Alice. Hello pare, asan ka na ba? Kanina pa ako rito. Ano? Bakit naman hindi mo sinabi sa akin? Kanina pa ako rito. Sige na nga, uuwi na ako. Bukas na lang tayo magkita. Sige, bye. So, paano ba yan? Mag-isa ka na lang ngayon. At medyo inis ka pa. Gusto mo bang samahan kita ngayong gabi? Pangako, masaya akong kasama. Nakangiti pa ng wika ni Alice. Wag na, miss. Kaya ko ang sarili ko. Ano ka ba naman? Okay lang sa akin. Wala rin akong kasama ngayon. Mura lang ako, Pogi. Hindi ka magsisisi. Wait, ibig bang sabihin, iniaalok mo ang sarili mo sa akin? Mababang babae ka? Gulat na saad ang binata. Ano naman ngayon? Alam mo kasi, ang kailangan mo ngayon ay makakasama. Saka ako lang naman ang nandito. Magaling, mura na, at maganda pa. At siguradong hindi ka magsisisi sa akin. Sorry miss, pero hindi ko kailangan ng babae ngayon. Paray na nga lumalapit sa'yo. Aayaw ka pa ba? Look miss, alam ko ma-offend ka sa sasabihin ko. Pero hindi ako pumapatol sa mga katulad mo. Malay ko ba kung may sakit kang dala? Mahawa pa ako sa'yo. Arte mo naman, mister. Bading ka no. Anong gusto mo? Kagaya mo rin? Saka kung meron man akong sakit, uso naman ang gumamit ng proteksyon. Hindi ka marunong gumamit nun no? Alam ko na. Kasi nga bading ka. Pangasar na wika pa ni Alice. Sabihin mo lang gusto mong sabihin, miss. Pero iisa lang ang sagot ko sa'yo. At hindi kita type, no? Wika pa ng binata na naglakad na palayo sa kanya. Antipatiko! Ayabang mo naman. Akala mo kung sino gwapo. Bading naman. Inis na sigaw pa ni Alice sa lalaki. Pero hindi na siya nito nilingon pa. Ano ba nangyayari sa'yo, Alice? Sino bang kaaway mo dyan? Wika ni Sofia na lumapit sa kanya. Sino pa? Yung lalaki nakita ko rito. Okay naman sana kung umayaw na lamang siya. Kaso nakakainis. Sasabihin pa akong may sakit ako na nakakahawa. Ang yabang talaga. Akala mo kung sino? Natawa naman sa kanya si Sofia. Baka naman kasi pinilit mo ng sobra, friend. Bakla kasi siya. Inis pa na saad ni Alice. Tanggapin mo na lang na hindi umepekto ang ganda mo doon. Himala. Sa unang pagkakataon, may tumanggi na din pala sa'yo. Ang sabihin mo, hindi akong hanap noon, kundi kagaya rin niya. Teka, umuwi na nga tayo. May nakapagsabi sa akin na mayroon na raw ngayon dito. Ano? Wala tayong pera ngayong gabi. Sinisingil pa naman ako ni Laika sa upa ng bahay. Parehas lang naman tayo, Alice. Yan din ang problema ko. Hayaan mo na nga. Damay-damay tayo sa sermon ni Laika mamaya. Tara na, umuwi na tayo. Baka mahuli pa tayo dito. Inis na wika ni Alice. Ilang araw din na hindi mawala sa isip ni Alice ang lalaking nakilala niya ng gabing iyon. Inis at galit ang naramdaman niya sa binata. Pero sa totoo lamang, ay hindi siya ang unang lalaki na lambasto sa kanya. Kaya katulad ng nakasanayan, pagkatapos ng inis, ay kinalimutan na lamang ni Alice yun. Alam naman niya talaga na mababa ang tingin ng iba sa kanya dahil sa ganito klase ng trabaho niya. Pero ano magagawa ko? Kailangan ko ng pera para mabuhay. Hindi ko naman gusto ng ganitong trabaho. May pangarap din naman ako. Pero sa panahon ngayon, kapag wala kang pera at pinag-aralan, wala kang lugar sa mundo. Mawawala kang dilat ang mga mata mo. Kaya napilitan siyang tanggapin ang ganong klase ng trabaho. Lahat ng lait, insulto,
at parang inilunok ng dalaga. Kahit nga pangarap niya noon na may lalaki nagmamahal sa kanya, kinalimutan na niya. Dahil para kay Alice, walang lalaking matino ang isipan magmamahal ng tapat sa isang kagaya niyang mababang babae lamang. Alice, di ba yun ang lalaking kasama mo noong isang gabi? Ha? Asan? Oo nga no. Ano bang ginagawa ng supladong lalaking yan dito? Inisa sa ni Alice. Baka naman naghahanap ng customer din. Natatawa ang wika ni Sofia. Ang tanong, lalaki o babae ba ang hanap niya? Grabe ka naman, Alice. Siyempre babae ang hanap niya. Super pogi kaya niya. Mukhang mayaman. Baka naman hinihintay niya ang nobya niya. Baka naman boyfriend. Talagang apektado ka pa rin hanggang ngayon sa mga sinabi niya sa'yo nung isang gabi no. Aba, parang first time to ah. Kasi ang alam ko, sanay na sanay ka na sa mga lalaking ganun ang ugali. Pero ngayon ka lang yata affected. Type mo siya no. Nanunod yun na wika pa ni Sofia. Hindi no. Walang lugar sa puso ko ang lalaking kagaya niya. Saka, excuse me, miss pwede magtanong? Putol ng isang tinig sa sasabihin pa sana ni Alice. Saglit na nagulat pa si Alice, pero agad ding napalitan niyo ng inis. Hindi kami mapa. Sa iba ka magtanong. Sungit mo naman, miss. Teka, ikaw yung babae nung nakarang gabi, no? Oo. Bakit? May angal ka ba? Inis pa na sa adang dalaga. Look, miss. Sorry sa nasabi ko nung gabing yun. Mainig lang talaga ang ulo ko. Saka ayaw ko sa lahat ng makulit. Kaya I'm sorry. Pwede na ba ako magtanong? Oo naman, Pogi. Sa akin ka nalang magtanong. Free akong samahan ka kung saan man yun. Pakiyot na sa ni Sofia. Tumigil ka nga, Sofia. Hayaan mo nga lalaking yan. Ano ka ba, Alice? Huwag kang attitude ngayon. Kasi kailangan nating kumita. Andyan na siya sa harapan mo oh. Maging malambing ka na lang ulit. Baka makajakpat ka pa. Ipapaubaya ko na sa'yo. Bulong pa sa kanya ni Sofia. Mr. Pogi, sorry ha. Hindi pala ako available ngayon. Ito na lang kaibigan ko ang magtuturo sa'yo kung saan man yung hinahanap mo. Alice nga pala ang pangalan niya. Aalis na ako. Good luck sa inyo. Bye, friend. Nakangiti pang kumawal si Sofia sa natigilang si Alice. Bye, miss. Nakangiti namang sa adi ni Miguel. Hey, Sofia. Bumalik ka nga rito. Tawag pa ni Alice, ngunit hindi na siya pinansin pa na kaibigan. So, miss, saan ba dito may malapit na convenience store? Hindi mo alam kung saan? Hindi ba napunta ka na dito? Reklamo pa ng dalaga. Pangalawang beses ko palang nakapunta dito. Saka hindi ibig sabihin, alam ko nang pasikot-sikot dito. Correction, hindi ako masungit. Nagtatanong kaya ako ng maayos. O siya, sige. Paglabas mo sa kantong to, kumanan ka. Pagkatapos, dumiretso ka. At pag nakarating ka sa pangalawang kanto, kumanan ka doon at doon mo makikita ang hinahanap mo. Sigurado ka ba na yun ang pinakamalapit? Kahit mababang babae ako, hindi ako nagsisinungaling sa ibang tao, no? At saka, hindi na natapos ni Alice ang kanyang sasabihin nang may biglang nakitang pulis. Naku, may paparating na pulis. Saan ba ako magtatago? Kinakabahang saad ng dalaga. Sumama ka sa akin, Alice. Bakit naman ako sasama sa'yo? Mali ko ba? Huwag ikaw magdala sa akin sa mga pulis. Isasakay kita sa sasakyan ko para hindi ka nila makita. Huwag ka na kasing maingay dyan. Alam ko naman na sanay ka sumama sa mga estranghero. Tara na, bilisan mo. Walang nagawa ang dalaga kundi ang sumama sa binata. Andiyan pa ba sila? Wika ni Alice na nakasiksik na tila takot makita.
Wala na sila. Wika naman ni Miguel. Salamat naman po, Lord. Salamat nga pala sa tulong mo, mister. Pambawi ko man lamang sa'yo sa pamabastos ko sa'yo. Let's go? Teka, kumain ka na ba? Hindi pa. You know what? Let's eat. Libre kita. Pero, pwede ba ako mag-request sa'yo? Kapalit ng libreng dinner? Tila nahihiya na sa Ate Miguel. Ano naman yun? Meron ka bang dalang pamalit? Pwedeng magpalit ka muna? Baka kasi mabastos ka ng ibang lalaki. Teka, mister. Dinner ba talaga ang pupuntahan natin? Or sa hotel? Or sa motel? Dahil sasabihin ko sa'yo, bago mo ako makuha, kailangan may pera na bibigay ka sa akin. Wala nang libre ngayon, no? Diba sabi ko naman sa'yo, hindi ako mahilig sa mga panandaliang kaligayahan. Kaya kung pwede, palit ka muna ng damit lang. Kasi ayoko mabastos ka kapag kasama mo ako. Sige na nga, madali naman akong kausap. Sinimula nang alisin ni Alice ang damit niya nang bigla siyang pigilan ni Miguel. Sandali lang, bakit dito ka magpapalit? Di ba pwedeng sa CR na lang? Arte mo naman. Para namang hindi ka pa nakita ng katawan ng babae. Saka alayo pa kung pupunta pa ako doon. Kaya dito na lang. Okay, sige. Lalabas muna ako. Saka kumato ka na lang kapag tapos ka na. Aminin mo nga sa akin, mister. Bading ka ba? Alam mo, hindi ko kayo minsan maintindihan mga babae. Kapag babasusin kayo ng mga lalaki, nagagalit kayo. Tapos kapag nagpapaka-gentleman naman kami, sasabihin nyo, bading kami. Giit pa na wika ng binata. Pasensya ka na. Pero, hindi ka ba na-attract sa akin kahit konti? Kasi panay magpansin ko sa'yo noong gabing yun, pero baliwala lang sa'yo. Mas mabuti pa, magbihis ka muna at kumain tayo. Wika ni Miguel na hindi pinansin ang sinabi ni Alice. Sigurado ka bang dito mo gustong kumain? Naiilang na tanong ni Miguel habang nililibot niya ang tingin sa paligid. Oo naman, mas okay kumain dito. Saad naman ang dalaga. Teka nga, matanong ko lang, bakit nga pala ganyan ang trabaho mo? Bakit hindi na lang iba? Sa isang kadahilanan na kahit kailan ay hindi maintindihan ninyong mayaman. Kasi lahat kayo, lahat ng gusto nyo, sa isang pitik lang ng daliri, inukukuha nyo agad. Kami kailangan pa magsakripisyo para lang makakain ng 3 beses sa isang araw. Malungkot na saad ang dalaga. Naintindihan ko naman yun, Alice. Pero bakit yan nga ay madami namang iba na pwede mo maging trabaho? Saka masyadong delikado yan. Ano ka ba naman? Kaysa maging masamang tao ko, di ba? Eh teka, ano nga palang pangalan mo? Kanina pa kita kinakausap, pero hindi ko naman alam ang pangalan mo. By the way, ako si Miguel San Jose. Nakangiting wika ng binata. Miguel, salamat nga pala sa pagtulong mo sa akin kanina at sa libreng hapunan. Paano ba ako makakabawi sa'yo? Hindi na kailangan, Alice. Ginawa ko lang kung anong sa tingin ko ang makakatulong sa'yo. Saka sana, hindi ito yung huli natin pagkikita. Oh my God! Type mo ko, no? Umamin ka na. Sanay na ako sa ganyang linyahan ng mga lalaki. Nanunod yun ang saad ng dalaga. Bigla namang namula ang mukha ni Miguel. Sige na nga. Aaminin ko na. Gusto nga kita. Pero hindi ako katulad ng ibang lalaki na dadalhin ka sa kama. Save ka sa akin, Alice. Wow naman. May mga tao pa pala na katulad mo sa mundo. Alam mo, ang weird nga eh. Kasi nung una kitang nakita, inis na inis ako sa'yo. Pero eto ngayon, masaya akong kausap ka. Salamat, Miguel, ha? Pero teka, bakit nga pala wala ka sa mood nung nakita kita? Kakahiwalay ko lang kasi sa girlfriend ko noon. Kaya medyo galit ako sa mundo. At saka sa maampalad, sa'yo ko nabunton yun.
Sorry ulit. Ikaw naman. Iniwan ka lang ng isa, pero buong mundo ang dinamay mo na. Alam ko yun. Pero ngayon, okay na ako. Kumain ka na nga dyan. After natin, ihahatid na kita sa bahay niyo. Delikado na sa daan. Nakangiti na saad ang binata. Sanay naman ako sa delikadong sitwasyon. Pero dahil ikaw ang nagsabi, ikaw ang masusunod. Tila kinikilig na saad pa ni Alice. Hindi nakala ni Alice na may lalaki pang tulad ni Miguel. Nang una sila magkwentuhan sa unang pagkakataon, ay nakaramdam ang dalaga ng seguridad sa binata. Yung tipong habang kasama niya si Miguel, ay walang mangyayaring masama sa kanya. Nakakataba rin ang puso dahil kahit alam ng binata ang trabaho niya, ay hindi siya nito binastos at dinala sa kung saan saan. Nirespeto siya ni Miguel bilang isang babae. Ang sarap pala sa ganoong pakiramdam. Sa ilang taon niya na ganoon sa trabaho, ay si Miguel pa lamang ang nakapagbigay ng ganong respeto sa kanya. Iniisip tuloy niya ang ibang na babaeng nang iwan kay Miguel. Dahil ilan na nga lang sa mundo ang katulad niya. At kung magkakaroon pa man ito ng panibagong mamahalin, panibagong maswerte ang babaeng yun. Nakaramdam ang dalaga ng kilig nang maisip niya na siya ang babaeng yun. Pero agad niyang iwinaksis sa isip yun dahil imposible na mamangyari. Namamahalin siya ni Miguel at ipapakilala sa mundong ginagalawan nito. Alam niyang panandalian lamang ang sayang nadarama niya dahil alam niya na hindi na muli magkukross ang landas nila ng binata. Okay na bang pakiramdam mo, Alice? Nag-aalalang tanong ni Sofia sa dalaga. Okay na kahit paano. Pwede na ulit akong bumalik sa trabaho. Sayang tuloy ang kita kagabi. Kung bakit naman ako tinamaan ng sakit. Alam mo, friend, magpahinga ka kaya muna. Hindi pwede, Sofia. Magbabayad pa ako ng renta. Saka magbabayad pa ako kay Aling Maria. Kailangan ko mabayaran yun bago matapos ang linggo. Naku naman, ang hirap talaga ng buhay, no? Pagod na nga ako sa ginagawa ko, pero wala pa din nangyayari. Hindi pa din ako yumayaman. Giit naman ang wika ni Sofia. Ganun talaga. Habang buhay na magtatrabaho tayo para mabuhay. Saad naman ni Alice. Kung mag-asawa kaya ako ng mayaman, feeling mo naman, papatol sa atin ang mga yun. Paglalaroan lamang nila ang puso natin. Malay mo naman, magbago ang takbo ng buhay natin. Habang buhay nga, may pag-asa. Kaya magtiwala lang tayo sa ating sarili. Siya, sige, matulog muna ako. Saad pa ng wika ni Sofia. Ilang sandali pa, narinig ni Alice ang pagtunog ng kanyang cellphone. Sino naman kayang istorbo ang tumatawag sa akin? Aniya sa kanyang sarili. Hello? Hi Alice, ako to si Miguel. Masayang wika ng nasa kabilang linya. Miguel? Paano mo nalaman ang number ko? Nagtatakang tanong ng dalaga. Kinuha ko sa kaibigan mo. Hinahanap kasi kita palagi sa pwesto mo, pero siya lagi ang nakikita ko. Kaya kinuha ko na lang number mo sa kanya. At bakit mo naman kinuha ang number ko? Naiwan mo kasi ang jacket mo. Ibabalik ko sana. Bakit di mo na lang binigay kay Sofia? Ayaw niya kasing kunin. Sabi niya sa akin, ako na lang daw magbalik sa'yo. So, pwede ka bang makapagkita sa akin? Ikaw ang bahala. Saan ba tayo magkikita? Nahihiyang wika ni Alice. Sunduin na lang kita dyan. Bye, see you. Wika ni Miguel bago binaba ang telepono. Sofia, gising! Wika ni Alice na alimpungatang kaibigan. Bakit mo binigay ang number ko kay Miguel? Ginising mo pa ako para lang doon? Ginawa ko yun para magkita kayo ulit. Bagay kasi kayo ni Pogi. Tila kinikilig pa na saan ni Sofia. Kami bagay? Hindi kaya? Sofia, langit siya at lupa ako.
Hindi pwede magsamang langit at lupa. Sus naman, friend. Sa teleserye mo nangyayari ang ganyang linyahan. Patulugin mo muna ako, okay? At ikaw, maghanda ka na sa date mo. Good luck, friend. Masaya pa ng wika ni Sofia. Habang si Alice naman ay napailing na lamang. Ilang sandali pang lumipas nang tumawag si Miguel at sinabing nasa baba na ito. Pero nang makababa siya, ay biglang dating naman ni Aling Maria. Ano, Alice? Asa na pabayad mo sa renta ng bahay? Aling Maria, pwede po bang sa sunod na linggo na lamang? Wala po kasi akong pera ngayon. Pakiusap na wika ng dalaga. Ano? Ngayon ang bayaran ng upa. Kaya magbayad ka ngayon din. Dahil kung hindi, umalis ka na lamang dito. Dahil di ko kailangan ng mga katulad mo. Galit na saad ni Aling Maria. Magbabayad naman ho ako. Nagkataon lang na wala akong sapat na pera ngayon. Di ba nagbebenta ka ng kaligayahan? Dapat gabi-gabi may pera ka. Siguro nagsasawa na sa'yo mga lalaki, no? Paano kasi kung sino-sino nakakasama mo? Hindi naman ho tama na basusin ninyo ako ng ganyan. Naiiyak na saad ni Alice. Magkano ho ba ang kulang ni Alice? Seryoso na saad ni Miguel. 3,500. Bakit? Babayaran mo ba? Baling ni Aling Maria sa binata. Eto ho 3,500. Para matahimik na kayo. Mali naman na basusin ninyo ang tao dahil sa utang lang sa inyo. May halong inis sa saad sa tinig ni Miguel. May nobyo ka palang mayaman, Alice. Hindi ka nagsasabi. Siya, maiwan ko muna kayo. Hindi pinansin ni Aling Maria ang parinig sa kanya ni Miguel. Pasensya ka na, Miguel. Naabutan mo ba tuloy ang pamamahiya sa akin ni Aling Maria? Huwag mong isipin yun, Alice. Tara na sa kotse. Yaya sa kanya ng binata. Miguel, salamat pala sa pagbabayad mo ng renta ko sa bahay. Huwag ka mag-alala. Mababayaran din kita. Sabi ko, diba? Huwag mo nang isipin yun. Pera lang yun. Pero ang sinabi niya sa'yo, habang buhay na yun nasa isip mo. Sanay naman ako sa mga tao na nagmamaliit sa akin. Saka tama naman sila. Mababa akong babae. Kaya nga hindi ko maintindihan kung bakit panay pa rin ang pakikipag-usap mo sa akin. Alam mo, Alice, mabuting tao ka. Saka hindi naman porket ganyan ang trabaho mo, dapat na iwasan kita. At hindi na kita pwede maging kaibigan, di ba? Gusto mo akong maging kaibigan? Gulat na saad ni Alice. Pwede bang kahit lagpas kaibigan pa? Seryoso naman ang wika ni Miguel. Ako? Gusto mo ko? Hindi napigilan tumawa ng malakas ni Alice. Bakit ka tumatawa? Seryoso ko, Alice. Alam mo, Miguel, sabihin mo na lang kasi kung anong gusto mo mangyari sa ating dalawa. Basta ba, babayaran mo lang ako. Bakit ba laging ganyang iniisip mo? Hindi ba pwede magaan ang loob ko sa'yo kapag kausap kita? Napapasaya mo ko kahit ilang beses pa lang tayo nagkikita. Nakikita ko sa'yo ang hinahanap ko sa isang babae. Palaban na totoo sa sarili. Paano naman ako maniniwala sa'yo? Ganyan ang mga linyahan ng mga lalaking dumaan sa buhay ko. Magpapakita ko sa kanila, tapos magpapakita sila sa akin. At ayun ang ending. May mangyayari na sa amin. Tapos babayaran nila ako. At babalik na kami sa kanya-kanya naming buhay. Wika pa ng dalaga. Ibahin mo ko sa kanila, Alice. Papatunayan ko sa'yo na malinis ang hangarin ko sa'yo. At malalaman mo rin na mali ka sa akala mo na gusto mo ako, Miguel. At magigising ka rin sa katotohanan na wala kang papala sa mga babaeng katulad ko. Ngunit lumipas pa ang mga araw, nagpatuloy si Miguel sa pakikipag-usap kay Alice. Palagi siya nagte-text at tumatawag sa dalaga. At minsan inaaya siya nitong lumabas dahilan para mas maging malapit sila sa isa't isa. Unti-unti nakikita at nararamdaman ni Alice ang tiyaga ni Miguel na pinakita sa dalaga.
na malinis ang pakay niya. Kahit alam ni Miguel na tuwing gabi nasa kali siya, ay hindi nagbago ang pakikitungo nito sa kanya. Hindi tuloy maiwasang isipin ni Alice ang kasabihan na love is blind. Dahil sa likas na mabait at malambing si Miguel, ay unti-unting nakuha nito ang loob ng dalaga. Na para bang gusto niya lagi itong nakikita at kasama. Pero pinipilit niya pa rin ang sarili na pigilan at iwasan ang nadarama niya sa binata dahil alam niya na hindi rin magtatagal ilalayo din ang binata sa kanya. Alam mo, may napapansin ako. Bakit ba palagi mo ako dinadala sa park na to? Nakangiti na saad ni Alice kay Miguel. Maganda kasi rito. Tahimik ang paligid. Masarap ang simoy ng hangin. At tanging huni ng ibon ang naririnig natin. Dito ako napunta kapag gusto ko mapag-isa. Gusto mo palang mag-isa. Pero bakit sinama mo ko? Pero biro lang. Nakangiti na wika ng dalaga. Alice, ganoon pa din ba ang trabaho mo? Mahinang tanong ni Miguel. Oo, walang pinagbago Miguel. Bakit? Ayaw mo na siguro sa akin no? Tila nalungkot na saad ni Alice. Hindi ganon Alice. Pero ayaw mo bang maghanap ng ibang trabaho? Siguro naman, may mahanap kang iba, di ba? Meron naman. Pero mabilis ang kita kapag ganito ang trabaho ko. Saka hindi naman ako nakapagtapos ng pag-aaral. Kahit nga janitor ngayon, kailangan pa may diploma na ipakita. Paano naman ako, di ba? Asan pala mga magulang mo, Alice? Kinuha na sila ni Lord. Nasa langit na sila. Lumaki ako sa tita ko pero umalis din ako sa poder niya dahil ayaw ko sa ugali niya. May mga naging trabaho naman ako pero hindi sapat para sa pagkain at upa ko sa bahay. Kaya ang trabaho ito, dito ako napunta. Paliwanag pa ng dalaga. Hindi ka ba nag-aalala na baka makulong ka na lang o may mangyayari sa'yo hindi maganda? Napailing ang dalaga. Makulong? Naranasan ko na yan ng ilang beses. Pero bumabalik pa rin ako dahil kailangan ko mabuhay. Curious lang ako, Alice. Wala ka bang pangarap sa buhay? O kaya anong gusto mong gawin? Ano ka ba? Siyempre may pangarap din naman ako. Gusto ko naman makapagtapos ng pag-aaral at makakuha ng matinong trabaho. Alam mo yun? Makahanap ako ng mapagmahal na asawa. Magkakaroon kami ng makukulit at bibong mga anak at masayang pamilya. Pero hanggang pangarap na lang yun dahil sa trabaho kong ito. Imposibleng mangyari yun. Malungkot na saad ni Alice. Huwag ka mawala ng pag-asa, Alice. Bata ka pa. 22 ka pa lang at hindi pa huli ang lahat para mabago mo ang takbo ng buhay mo. Hindi rin. Dahil sa matinong lalaki, parang walang-wala na ako. Paano mo naman nasabi yan? Seryoso na saad ni Miguel. Sa kagaya kong babae, wala na magseseryoso. Sino naman ang matinong lalaki na may inlove sa babaeng nagamit na ng kung sino-sino at ginamit ang katawan para sa pera? Ako, Alice, mahal kita. Miguel, hindi ako maniniwala sa mga sinasabi mo sa akin. Dahil sa dami ng lalaki na kilala ko, iisa lamang gusto nila. Ang panandaliang kaligayahan na kaya kong ibigay. Hindi ba sapat sa'yo mga pinapakita ko? Mahal kita, Alice. At handa akong samahan ka na mabago ang buhay mo. Buong puso na wika ni Miguel. Pero tila salat iyon para maniwala ang dalaga. Alam mo, umuwi na lang tayo, Miguel. Wala nang patutunguhan ng pag-uusapan natin. Maniwala ka naman sa akin, Alice. Seryoso ako sa'yo. Ano pa bang pag-uusapan natin? Yung nadarama mo para sa akin? Miguel, hindi mo pa ba gets? Hindi tayo bagay. Manager ka sa isang magandang kumpanya, samantalang ako, isang hamak na babae lamang. Nagabi-gabi na sa kalye at naghahanap ng pera sa pamamagitan ng mga lalaki. Wala akong pakialam, Alice. Kung anong iniisip nila tungkol sa'yo. Pwes ako hindi.
Kung ikaw wala kang pakialam, ako meron, Miguel. Ayoko madamay ka pa sa sinasabi nila tungkol sa akin. At ayoko masira ang reputasyon mo nang dahil lang sa akin. Sa tingin mo ba magiging madali ang lahat? Maraming pagkakataon na masasaktan at mahihirapan tayo. Maraming pagkakataon sabay tayong susuko at pagsisisihan kung bakit natin pinaglaban to. Miguel, kung igigit mo ang gusto mo, mas mabuti pang tigilan na lang natin to. Dahil kahit anong gawin natin, hindi ako nababagay sa mundo mo. Naiiyak na saad ng dalaga. Alice, mahal kita. Alam ko masyado pang maaga para sa nararamdaman ko pero alam ko sa sarili ko na mahal kita. Oo, tama ka. Na hindi magiging madali ang lahat. Pero ayaw mo bang subukan man lang? Hindi ka naman mag-iisa, Alice. Andito ako para sa'yo. Poprotektahan kita. At ang dapat mo lang gawin ay magtiwala sa akin. Pero bakit ako, Miguel? Sa dinami-dami ng babae dito sa mundo, bakit ako pa, Miguel? Magiging miserable lang buhay mo sa akin. Masasaktan ka lang. Sa kabila ng lahat ng nangyayari, bakit pinili mo pa din ako? Bakit minahal mo pa din ako? Eto lang ako, Miguel, oh. Ganito lang ako. Napakaliit kong tao kung ikukumpara sa mga babaeng dumaan sa buhay mo. Naiiyak na wika ni Alice. Mahalaga pa ba ang dahilan kung bakit mahal kita? Hindi pa ba sapat ang salitang mahal kita, Alice? Ayokong umasa, Miguel. Ayoko masaktan sa bandang huli. Layuan mo na lang ako, Miguel. Itigil na natin to. Wika pa ni Alice bago tuloy ng lakad palayo sa binata. Naiwan naman si Miguel na labis na nasasaktan. Bakit hindi ka pa bihis? Hindi ka pa ba okay? Eto na, magbibihis na ako. Hintayin mo lang ako. Okay ka lang ba talaga, Alice? Oo naman. Bakit ba? Para namang hindi ka okay. Kasi wala namang okay na parang pinagbagsakan ng langit at lupa. Tungkol kay Miguel yan, di ba? Bakit hindi mo nalang pagbigyan ng tao? Mukha naman siyang seryoso sa'yo. Wika pa ni Sofia. Hindi nga kami bagay, Sofia. Langit siya at lupa ako. Tigilan mo nga ako, Ali, sa mga sinasabi mo. Ang tao, pagparehas ng nararamdaman, walang mahirap, walang mayaman. Kaya kung ako sa'yo, go ka na kay Miguel. Di ba sabi mo nga, minsan lang darating sa atin ang katulad ni Miguel. Yung magseseryoso sa katulad natin. Kaso baka mahirapan ako na masaktan lamang namin ang isa't isa. Malungkot na saad ni Alice. Friend, umamin ka na mahal mo siya. O natatakot ka lamang na baka iwanan ka niya sa bandang huli. Pero wala nang masasakit pa sa magandang pagkakataon na pinapalagpas mo. Dahil lang dyan sa takot mo, Alice. Kaya dalian mo na at magbihis ka na. Pangungumbinsi pa ni Sofia. Tila naman nag-iisip ang dalaga. Muli kayang buksan ng dalaga ang puso niya para kay Miguel. At dito na po nagtatapos ang unang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.